Ang K-pop pala, bagamat formal na sumibol noong dekada 90, ang ugat nito ay maaring matuntun. Pabalik sa Korean War noong dekada 50. Ang presensya ng mga sundalong Amerikano noon ay nagdala ng jazz, rock and roll at western pop sa South Korea. Sa gitna ng digmaan at pagkawasak, musika ang nagpahilom sa kanila. Ngunit hindi lang Koreano ang nakasaksi sa pait ng digmaan. Naroon ang mga Pilipinong sundalo. Sa ilalim ng administrasyon ni Elpidio Quirino, nagpadala ng 7,430 Pilipinong sundalo ang Pilipinas. Bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United Nations, natulungan ang South Korea na kasalukuyang sinasalakay ng mga puwersa ng komunista. 100 ang nasawi, 300 ang nasugatan, nakipaglaban, nakipagkapit-bisig at nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng isang bansa. Ang Pilipinas ang tanging nagpadala ng puwersa sa buong Southeast Asia. Ngayon, ang 2.5 milyang lapad na DMZ o Korean Demilitarized Zone ay isa sa mga dinarayong lugar ng mga turista. Sa pamamagitan ng mga binocular, maaaring masilip ang kabilang panig, ang North Korea. Ang tinaguriang Hermit Kingdom, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng nakaraan. Ang Demilitarized Zone o DMZ ay nagsisilbing buffer zone sa pagitan ng South at North Korea. 이곳은 사실은 우리 일반인들을 위해서 만들어진 것이 아니라 This site was not originally created for the general public. It was built as an OP and observation post for a military unit. However, after the Korean War, displaced people from the Hwanghae-do area who had lived nearby began coming here, and it became a place where they longed for their hometown. Many of the first generation have since passed away, 2세대, 3세대들이 이곳을 and now the second and third generations come to see their parents' hometowns. Samantala, sa isang 4,000 square meters na war monument sa Korea, nakaukit ang alaala ng mga Pilipinong naging bahagi ng digmaan. Mahigit 100 sundalong Pilipino ang nagbuwis ng buhay, habang mahigit 300 ang nasugatan para manatiling buhay ang demokrasya sa bahaging ito ng mundo. Nandito nga tayo ngayon sa Korean War Monument para sa mga sundalo Pilipino dito sa Goyang Special City. At kung makikita niyo sa akin likuran, ay napakaganda nitong monument na ito. Itong pinakatore, sa pinakagitna, makikita natin dito ang mga simbolismo na tatak Pilipino. Habang nandito naman sa bandang unahan, yung 3 sundalo, mga Pilipinong lumaban dito sa Korean War. At sa baba naman, nandyan ang listahan ng mga pangalan ng mga sundalong nakipagbuno noong panahon ng Korean War. Sa ngayon, ang mga monumentong ito ay dinarayo ng mga turista, kabilang ang mga Pilipino. Since bata pa lang po ako kasi interested na ako sa Korean culture, nanonood na ako ng K-drama, ng mga movies, especially mas more on sa movies po kasi ako. Ayun, nakikita ko na yun nga magkahiwalay, and nakita ko na may gantong tour sa ibang mga travel influencers or vloggers. So might as well itry ko na rin kasi yun nga, para mas malaman ko pa yung history on kabuuan ng Korea. Tingnan mo, yellow pa rin. 예, 우리 한국인들은 우리 한국 전쟁때 우리를 도와주신 Koreans always remember those who helped us during the Korean War. 우리는 그것을 To honor and keep that gratitude in mind, we still fly the flags of the 16 countries that supported Korea during the war in the exhibition hall below. We also fly the flags of the countries that provided medical support as a sign of our appreciation. Matapos ang Korean War, isa ang Pilipinas sa mga patuloy na umalalay sa kanila. At sa mga panahong ito, may kakayahan ng Pilipinas na magpadala ng tulong sa kahit anong bansa. Dahil mula dekada 50 at 60, pumapangalawa tayo sa Japan bilang pinakamayaman na bansa sa Asya. At isa sa pinaka nahuhuli ang South Korea.
Subalit, hindi ito iniwan ng Pilipinas. Nanatili ang mga sundalong Pilipino para bigyang seguridad ang komunidad. Nagpadala rin tayo ng pagkain, gamot at iba pa. Ngayon, ito na ang South Korea. Kahit gaano pa kaunlad ang bansa ngayon, masasabing hindi sila nakalimot magpasalamat. Nagtayo sila ng memorial parks kung saan binigyan nila ng halaga ang 22 bansa na tumulong sa kanila. At isa rito ang Pilipinas. Dahil sa sakripisyo ng South Korea at ng 22 bansang tumulong, isa na itong maunlad at progresibong bansa. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.